Ato na pong pag-istoryahan karon kabahin ni sa kini ginatawag nato nga adaptation of PNS PABES as technical regulation for agricultural and biosystems, power and machinery and buildings and structures. Perting taas sa atong topic karon. Apan tabangan ta sa usa ka eksperto gikan sa RAED aron himay-himayon ni ug aron atong masabtan. Ladies and gentlemen, mga kaagri, atong kauban karon si Engineer AM. Maayong adlaw, Engineer, og welcome sa atong programa. Maayong adlaw po, sir. Maayong adlaw sa ato ang mga viewers diri sa ato ang Tech Talks. All right. Si Engineer AM, bag-o lang po actually ta ka nakita diri sa DA Engineer AM. At taod-taod na po ba ka diri? Itong last year lang ko, sir, July, na-hire diri sa RAED, diri sa DA. And so far, kumusta man ang pagtrabaho sa Department of Agriculture? Sa ako ang experience kay first man ako ni nga job, lingaw jud siya, sir, ug daghan jud kay matunaon kay field works. Sa field works pa lang daan murag makita nimo ang mga situations sa ato ang mga farmers, so murag humbling experience jud siya. Oo. Bali murag ka ng mga real life stories gid mo Yes. madungog dito on the ground, no, like ra jud tong naata sa opisina. Well, nindot kay na paminawon engineer, apan karon mas nindot paminawon kung mahimay-himay ginato ni masabtan nato ning ginatawag nato nga PNS PABES, no, Yes. as technical regulation. But before that, naingon mo engineer nga sa inyong palangalan sa inyong section, standard, regulation and enforcement. Daghan jud kini silang trabaho. So engineer, unsa bay kalahian sa standard ug sa regulation? Sige, sir. Kay before nato masabtan ning adoption, kinahanglan jud differentiate nato ang standards ug regulations. So, ang standards murag kana siya naga-provide siya og guidelines or characteristics sa ato ang mga products or services. For example, kung sa amoa in line sa ato ang agricultural engineering, machinery and infrastructure. So for example, sa ato ang mga tractor, gina-measure diri sa standards kung unsa ang dimensions niya, kung unsa ang speed niya na makaya ana or ang efficiency niya. Dira sa standards makitaan ang mga minimum requirements. Pero dili siya mandatory or dili siya kinahanglan jud nga isundugon ana. Pero aning regulations, dire na magpasok ato ang regulations, murag kani siya ang ato ang ngipon para sa ato ang standards. Kay kaning regulations murag kinahanglan jud nga ma-comply ni siya or mandatory ang compliance ani. So dire mura siya detailed instructions kung paunsa siya implement ang ato ang standards for a specific machinery or infrastructure. So mura siya ngipon sa ato ang standards na masunod jud siya. Bali si standards, mura na siya listahan mga kaagri nga mauni siya dapat. Pero si regulation maunay moingon nga dili ka pwede ma-appeal pag wala ni o mura ginana na mga consequences. Na jud consequences. Murag rule jud siya na dapat sundon ninyo ning standards kung naanay regulations for that. All right. So grabe ka technical gid inyong trabaho, technical no? jud siya. Technical kay siya engineer. Isa sa ato ang nahisigutan ganina kining ginatawag nga murag mao po ni ang basihan sa inyong dira sa inyong pagtrabaho. Ang Department Circular number 8 series of 2024. Unsa ba specifically ang na-provide ani nga giya sa ato dinha sa ato ang mga operasyon? So kaning DC number 8 series of 2024, kanit siya tong title nato tong adoption of PNS PABES as technical regulation. So murag kaning ato ang DC number 8, murag kani siya tong ginasundog sa ato ang mga for example sa atong suppliers or MFADs na kinahanglan tong ilahang mga machinery na gina-create or gina-fabricate, dapat musunod jud sa standards. Murag Biblia manggod na mo ning PABES sa ato ang sa mga ABE engineers na dapat sundon jud ni siya, since ang standards ga-assure man ni siya high quality ang ato ang mga machinery na murag kung in terms sa kung sa farmers lang naman is yung mga yield sa ato ang mga farmers is ma-maximize jud while minimizing tong loss na makuha nila and expenses na makuha nila. Alright. Sa una, engineer, ang ako yung madungog aning Philippine National Standards or PNS, mga commodity lang. Cacao or kaning unsa pa ba PNS sa organic agriculture,
But first time nadungog na ako, nga naa po din sa to ang agricultural biosystems machinery and equipment. Oo, kay kaning PNS man gud murag broad jud ni siya nga ano murag national since sa pangalan pa lang Philippine National Standards. So kani siya tong murag main jud ng mga standards. Na siya yung mga sub units or sub na mga murag umbrella niya kana to sa mga organic agriculture or sa water, clean water and clean air. Napod of course ato ang machinery which is machinery infrastructure in relation sa agriculture which is kanina ning PABES or ang Philippine Agricultural and Biosystems Engineering Standards kay murag dire man makitaan kung paunsa man i-fabricate or paunsa i-build or i-construct atong mga infrastructures kinahanglan na jud standards. Then engineering man jud na ang ana magbuhat og plano ana or magbuhat og plano ani. So murag kinahanglan jud na naay PABES ana. All right. And para sa tong mga kaagri nga nagatan-aw karon Engineer AM, just to highlight, unsa ba ang mahimong implikasyon niini or murag matabang adto sa tuang mga farmers na mention naman nimo iniha, but just to highlight unsa ba yung implikasyon niini ngadto sa tuong mga mag-uuma? Sige sir, kay i-reiterate lang nako or uliton lang ako ang giingon gaina, standards murag ang ano jud na gina-assure jud nga high quality. So in terms sa atong farmers kay sila man ang gadawat sa atong mga makinarya ana or even sa mga infrastructure sa farm to market routes even murag gina-assure jud ni nga ilahang losses ang ilang losses for example sa handling ana sa harvesting ma-minimize jud kay lisod baya nga daghan ang masayang kung for example sa ilahang pag harvest sa corn daghan na dili maapil sa tractor sa combine harvester na dili maapil ang mga palay ana. So murag sayang kaayo kay murag ang kwarta ana dako dugay ang masayang pud ana sa kwarta. And sa standards gina-assure pud nga kung sundon ning standards karang ang magdugay jud ang atong mga makinarya ug infrastructure. Murag dako ang iyahang lifespan ana ba kay lisod baya kung mga after pila ka 2 years lang madaot na dayon ang machinery niya. Mahal baya kaayo ang atong mga machinery, even ang mga infrastructure. So gina-assure jud ning standards nga kato ma-minimize ang loss, ma-maximize ang productivity ani and long life or ang longevity ani dako jud siya. And additionally, kung sa mga atoang kung naay mag-wish nga mag-export ana sa atong puhon, kung naa na tay mga means sa technology, kaning standards murag kana siyang common language ato ang global nga scene sa market. So kung makit-an nga ginasunod ang Philippine National Standards kasi basis lang man pud ani kay international lang man pud nga standards, dali lang maka-enter sa global market ang ato ang mga exporters ana. Dili na sila walay barriers na ma-encounter sila ana. All right. And kuan engineer no kay dito po na ako na kuan pa so dili lang siya local standards mga kaagri, international standards kay dito ginako nang nakuan nga katong for example lang nga katong sa nitaas ang market sa durian sa China pero pagtan-aw gamay lang mga farmer associations ang pwede mag-export because wala sila naga-follow sa standards. So dira pa lang mga kaagri makita nato unsa ka importante ning giingon ni Engineer AM nga mga standards. Kalabanan sa inyong mga stakeholders nga ginaistorya Engineer AM, mga katong giningon ni MFADI, mga manufacturers, fabricators, no? Kumusta? Lisod ba? Or kanang makig-communicate sa ilaha? Kung naaman uban sir nga murag jud sila, murag receptive ani nga kay kung dili man gud nila sundon ning regulations nato, lugi kayo sila kay for example mag-appeal sila og mga procurement diri sa government kanang sa CC manggod or tong certificate of conformity which is na-discuss na previous ni Engineer Janice kay kinahanglan jud ni nga ang ilahang mga makinarya na gina-sell ana kay mosunod jud sa ato ang standards. So murag mapugos na lang pud ato mga empadis na dapat aning kaning mga machines nato kay jud karang sunod jud sa PNS PABES kay kung wala dili sila maka-appeal anong mga procurement or ma-disqualify sila ana kung makit-an nga dili sila compliant ani sa atong standards diri sa PNS PABES. Isa pa gyud nga nakita nako na engineer no nga murag challenging sa inyo ha kay dapat kanang murag kamay na bakal ka because daan din na ginatan-aw kaya no kami kag standards regulations so kamay na bakal jud mo
Isa pa po naka-challenge po personally sa imuha nga inana. Actually, sir, murag, wala pa man ko actually naka-appeal jud sa aning Oo. mga certificate of karang mag-PTO, magkaraban-karaban mga na sila ang amo ang kauban sa SRES. Pero sa makita magud na ako, ma-experience man ako, receptive man jud karang mo ano man jud ni sila mosunod jud sa mga standards kay of course sa mga procurement pa lang Oo, dahil makitaan na tinuod. lang dayon nga compliant man ni sila. Pero itong sa siguro kung naay difficulties for our local siguro nga mga manufacturers niya layo diri sa city, for example tungod sa mga rural na ng mga areas kay naaman good uban good nga manufacturers, for example karang kuliglig sa tunggan nga ako murag usay wala man na sila yung brand name pag gani na ibutang sa ilahang mga machinery which is kinahanglan as per standards nato. So murag of course siguro kay dili nila masunod guro ang standards kay for constraint siguro sa monetary ana or sa materials na constraint siguro kana ang murag makita namo nga difficulty sa pag ani sa regulation namo more on sa mga rural nato or sa mga dili small siguro small na mga embodies dili to sa mga dako. Okay. And naka-mention naman kay engineer o procurement. Unsa bay para ma-highlight lang nato, unsa bay nahimo nga benefit ani ngadto sa tong procurement kay ang procurement process mga kaagri importante kay na labi na sa ato nga naa sa gobyerno kay para masiguro nato nga walay mga kuskus balukos nga nahitabo o kalidad ang atong mga intervention o sa atong mga tabang nga ginhatag sa atong mga farmer o nang moagi gina sa procurement process i-deliberate na debatihan pa na sa atong mga back officers kay para ma-check gidato katong giingon ni engineer nga naagid siya sa saktong standards na siya mga regulations nga gina-follow. So kini engineer unsa ba iyang nahatag nga tabang ngadto sa atong procurement process? Kay kani sa procurement process man gud murag ginapangita man gud dira atong murag test report, tech test report sa gikan na sa UPLB na siya nga murag testing center. Diri man gud sa test reports makit-an kung for example ang i-procure nga machinery is dryer, then ang supplier kinahanglan na siya sa ilahang machinery na dryer murag ipatest na sa Amtech para makitaan if ang ilahang ihatag na nga machinery is compliant dito sa standards nato sa PNS PABE. So gina-test na sa ato mga certified test engineers dito if ano ba siya, for example sa dimensions, if pasok ba yung dimensions kay murag lisod pud if dako ang dryer for example or gamay ang dryer, and most especially itong sa ato ang efficiency kay ginatest man ang efficiency sa dryer, sa heating efficiency murag technical na pud na siya, pero diraan makit-an if ano ba jud ang machinery ba na kay murag jud siya quality jud siya ug ang iyang yield jud kay murag taas jud ang ihatag na yield ani sa ato for our farmers Okay. Na-mention mo ganina engineer nga dako pag role ani si BAFE. Yeah, Tama ba? Paki-elaborate. kay engineer. si BAFE tunggay kung ang BAFS or ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards sila tong nagahimo og standards kaning BAFE or ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering sila tong naga-impose or naga-regulate dyan sa aning mga standards. So sila tong murag sila ang murag aning DC Department Circular nato for the adoption murag sila ang murag sa atong AFMEC law nga sila ang mag-coordinate or mag-regulate, mag-enforce aning mga standards. So ato BAFS maghimog standards, BAFE sila ang regulations. Si BAFE ang naghatag og ngipon. Oo, si BAFE ang nag-ano. Alright. Sa LGU, sa atong local government units, because sa ako mga na-interview pod nga ato ang mga kaubanan dinhi, dako pod og natabang sa LGU. Dinhi sa kini sa PNS PABES, sa atong mga provisions, sabay natabang so far ni local government unit ug unsa ka importante ilang role pod ani engineer? Siguro ang LGUs ang role ani kay for enforcement na lang po kay murag ang BAFE manggod national sa national manggod na siya, then kami sa RAED in regional nga level. So of course ato mga LGUs murag sila manggod ang murag pinaka-close jud nga in murag frontline na jud sa farmers, murag sila ang ma-approach jud og maduulan og lapit na maduulan sa ato ang mga farmers ang mga LGU. Siguro pwede po nila ni
murag i-enforce pud sila ang mag-information dissemination ani sa atong mga MPADIs na dili lalo na sa atong mga lagyo nga mga MPADIs kana murag more on information dissemination jud ning LGUs sa ato ang standards na regulation. Nakita lang na, karon lang po na ako na-realize, engineer, unsa ka importante nga mag-follow sa standards, kay dili lang man gyud ingon nung atong panglangtaw sa farming kay mubo lang nga panglangtaw, but in the long term, in the long run, gusto na ta katong ingon mo mag-export, mag-market, unya isa man na sa pangitaon. So dito pa lugar ta mag-asikaso, dito pa na to ma-realize na unsa ni ka importante. So dapat karon mao na dapat ma-realize na nato, and of course atong mga LGU sila magina sa atong grassroots level, sila may dali gyud makatabang ug katong sa enforcement engineer. Ang katong na mention po ni mo engineer nga na ay 262 ka total standards nga gipang categorize, gigrouping sa PNS, PAES, PABES. Unsa bay natabang ana nga categorization? Unsa ba nga mga categorization? Unsa bay natabang ana when it comes to kanang para efficient ang implementation? Sige sir, tung sa makita man gud nato diri sa category grouping murag ang most jud na sa ato ang PNS PABES kay kaning machinery. Kaning machinery nakagroup pud ni sila, for example production machinery sa atong mga tractor or walking type agricultural tractor ana naapod post harvest machinery dira atong mga dryer, rice mill, ana mga shredder or thresher nato. Sa infrastructure nakagroup pud siya irrigation, naapod sa farm to market roads, naapod warehouse o housing sa poultry or sa swine ana. Sa general na pod nga categorization dira atong after sales nga guidelines na ana dira naapod tong operators manual nakabutang pud dira kung unsay nakabutang dapat sa operators manual sa ato ang mga machinery. And engineering materials murag dili man ni kaayo jud gina karon pero kay murag age standards i-discuss lang nato niya. Age standards pa mo pud ni siya. Pero kaning engineering materials murag kanilang tung unsa ang mga materials na dapat i-apply sa pag-construct sa ato ang mga agricultural machinery. So kaning categorization guro murag dili naman gud siya ing ato ka jud murag ka important siguro nga unsay ani sa categorization kay murag makita man gud sa diri sa Pinas murag machinery jud ang ato ang mga daghan jud ani. So siguro kung ang tabang aning category grouping kay for example sa production of post harvest machinery naka-group man gud siya so murag maano nimo mga kay kaning tractor for example wala ka kabulong nga for production di ay ni gamiton di ay siya post harvest murag maano lang jud nimo siya naay delineation jud ang ato ang mga machinery nga for example sa kung siguro mag-inventory may ana murag dali na lang sa anong pag-inventory nga for production ni for post harvest ni siya ana or sa structures for irrigation for farm to market. Karon lang ako na realize engineer dito pa lang sa tong title Agricultural and Biosystems, Power and Machinery. So, saan sa power? Power. Kanang power and machinery, kanang atong mga tractors, ana. Okay. Murag, na siya, murag, as a whole na siya, Agricultural and Biosystems, Power and Machinery. So, more on mga nag-run through power nga. So, tractors, gadagan man na through engines or makinarya na to. Tractors or machinery, ana. Well, ang building sa structures, infrastructure na dyan na siya. So, muragi, lahi lang dyan na siya. Okay. And dahil na mo no, katong ginatawag nga age standards. Unsa ba na siya engineer? And since nga dugay na siya, unsa ba po yung mga challenges nga na-encounter nato ana? Kay, ang age standards man good, murag 10 years na siya nga existing standards. For example, sa AMUA, itong PAES pa lang ang tawag sa amo ang murag standards or Philippine Agricultural Engineering Standards. Wala pa itong biosystems. Itong 4-wheel tractor, since 2001 pa to siya nga existing na standard. So, karon 2025 na. So, murag, kita naman nato daghan nag technological nga mga advancements. Daghan na po, syempre, sa time pa lang dahil, climate change, so, murag, naglahi na po ang ato ang panahon na karon. So, kaning age standards, murag, ang BAFE, murag, kinahanglan nila ni na mag-undergo review aning mga age standards para kung i-revise ni
i-revise nito ang BAFE, ang mga age standards nato, karang relevant na siya, timely na siya karon kay syempre for example baka merong mga materials na bag-o nga mas siguro mas let's say mas matibay na gamitan ng mga materials o mga bakal so at least ma-adapt nila karon tong mga dati nga material siguro na gipangbutang sa standards lahion na to siya, dili na to siya ang gamiton kung ano sa na ang sa bag-o nga standards na revised na standards kato na ang sundon sa ato ang mga suppliers o mga manufacturers para sa karon nga time murag ang machinery jud siya murag timely jud siya relevant jud siya Gani engineer no kay kung mag-isip ko tag 10 years dugay na po siya. ay Dugay na kay kung 5 years lang gani daghan na kay ma-change ana. Yes, Sa mga actually every 5 years man na siya murag naapod sa ato ang DC sa DC number 8 na kinahanglan every 5 years kaning BAFE i-review pud ato ang mga standards kay kato nga daghan na jud mag-change within 5 years. So bale murag mao na ang typical timeline and yes. process sa BAFE no and unsa ba ga-collaborate pud gyapon sila yes, sa grassroots. Kay ang pag man good standards, magbuhat og standards o mag-revision ng standards, gina-invite ang BAFs man ang murag main jud ana. Ga-invite na sila stakeholders or mga sa government agencies, for example, BAFE. Kami dire as sa DARFO, gina-invite pud na sila. Naapod na sila gina-invite na murag key players ato ang industry na murag experts na in this type of machinery. Gina-invite pud na nila para ang mga standards na mabuhat or for example yung mga revisions na kung naaman is jud siya correct jud siya, timely jud siya, jud siya, relevant jud siya. So bali dili pud inana kadali or kasayon if ever there is a need to revise or amend. Kasi gina-check pud na nila murag kinahanglan pud og validation assessment. All right. Ang diri sa kuan engineer basig naa patay laing topics nga wala pa nato na discuss nga buot nimo ma-share sa ato ang mga viewers. Siguro ang na lang nako kay murag di ba standards man ni siya. So asa ma-access ning mga standards kay okay, ma-access ni siya online. Ma-access ni siya online kay base ang uban nga emphasis murag base maisipon nila nga dili man accessible asa man makutaan ni nanay siya ma-access ni siya duha ka websites pwede nila maatuan. First is tong sa Amtech nga website. Kaning sa Amtech na website murag PNS PABES solely for PNS PABES jud ni siya makitaan tanan nga standard sa amua sa agricultural engineering agricultural and biosystems engineering. Maning sa BAFS.da.gov.ph makitaan din dire itong PNS standards na talaga tanan appeal tong sa mga organic agriculture so pwede nila i-visit ni mga websites na niyan tan-awon nila kung especially itong sa mga mga recent na mga naka-post ni dire atong mga recent na mga standards tong mga gi-revise na standards All right. Naapod ko yung next question, engineer. Para sa katong mga end users nga buot gusto mag-submit og written murag reklamo nila or official written communication nila asa ba sila pwede and then unsa ba mga supporting documents usually ganang dapat gina-attach? Okay. So, naman good na sa, for example, nga sa mga rural na mga manufacturers, baka wala sila capacity for example, sa standards na kung i-manufacture nila, i-create, murag, dili jud makaya. Pwede na sila mag-write og written communication sa BAFE or sa Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Then, for example, siguro mga documents sa kay kung i-document nila kung asa ba nga, for example, sa dimensions ba or sa pagbuhat ba aning mga sa efficiency ba murag dili makaya nga ma-reach niya nga efficiency kay usahay na may mga problems murag taas ang efficiency na naas ta standards pero kung i-apply nato in Philippine or in rural na lang mismo nga conditions murag dili jud siya ma-reach pwede na nila i-pasa or siguro pag i-test nila ilang mga prototypes then pwede nila i-document na siya, picturean siguro, or videohan, then i-send sa BAFE. Then ang BAFE, in turn, tanaw nila, i-validate nila if karang mga reklamo ba nila or mga concerns nila is karang valid jud. So, maghimo sila assessment,
And kung okay sa ilang assessment, aduan siguro na nila or yung mga machinery, iano jud nila murag tan-awon ang murag build-an ng machinery kung okay ba siya ana. All right. General question lang ni para sa imuha, Engineer AM. So far sa kanang naka-monitor naman po no underground no, daghan pa bagbagda nga naglipana gyud nga mga makinarya or infrastruktura nga agricultural ha Yes. nga wala gyud sa standards. Sa akong experience on field, sir, siguro sa machinery, up to par naman, ginasunod jud ang mga standards na ano kay ako ang manggod maadtuan jud kay mga acceptance testing which is ma-discuss na late next week ana. So murag makita man ako nga okay man ang ilahang mga makinarya. Siguro ang sa iba lang siguro tong sa mga ano na siguro mga sulod-sulod na jud mga ano murag sa layo na ng mga lugar, especially if ilahang mga machinery is locally na gibili or ano, for example kung kuliglig ba or whatever na ano na siya murag kay na may uban nga mga machinery na murag walay brand name, so murag maano ka ba nga ano ba ni sa standards ana, siguro ana sa mga layo siguro ug sa mga small nga mga farmers nga murag dili ka afford jud og mga quality jud ng mga machinery basi naa dira atong mga machinery na wala jud gasunod sa standards pa kay dili man nimo na maiwasan jud nga ang uban nga farmers mo palit na lang og unsa nga machinery na naa dira kasi yun nga monetary nga constraints pero kato lang murag gin-encourage na lang jud nato na unta kani sundon jud nato ang mga standards kay luoy pud murag makatabang man pud ni sa farmers nga kung nakasunod sa standards ilahang kwarta mubalik man pud sa ila o mas magdako man na kay kaning standards gina-assure jud nga imong productivity taas jud kaayo ana. Unsaon man to nimong naka kuan ka gamay ang imo or kanang gamay cheap ang Cheap. imong pagpalit sa makinarya pero in return gamay imong income unya dili quality so Nya naa pa na instance do basi daot dayon ana. 1 year pa lang ana daot. Lugi gihapon, engineer. Lugi jud siya. So murag gamay nga investment na ni. Medyo mahal guro ni siya kay syempre sundon mo ng standards ani so naa jud mga materials na ano pero murag ang investment ani ba dako jud ang ano murag ma-return ang ROI guro ana dako jud siya. and kana nga thinking mo jud na thinking nga giniingon nga kanang dapat farming is a business agribusiness dili siya ingon nga murag dula-dula lang so seryosohan gid na kay standard sa mga tong ginaisgutan. Of course, engineer, mensahe nimo sa alang sa itong mga farmers, ilabi na nga we are celebrating the Farmers and Fisher Folks Month. Siguro sa ato ang mga farmers, sa atong mga makinarya, dapat kinahanglan dyan nga, tanawan nato if ang ato ang mga makinarya is nag-follow dyan sa atong mga standards. Kay makatabang man po ni sa inyo ha, nga long-lasting ni siya, ug quality jud siya, ug daghan jud ang inyong ma-income ani kay kaning standards makatabang jud sa inyo ha, dili ni ano lang murag putyo-putyo lang ani Yes. mga standards. Kay kaning standards gihimo pod para sa inyo ha pod, dili ni para sa amoa na mga engineers ana, para sa inyo ha farmers para asenso jud ta ani sa ato ang kinabuhi diri sa atong Yes. agriculture.